Paano kung yung panaginip mo kagabi ay hindi lang pala basta panaginip? Paano kung isa pala itong direktang mensahe na galing mismo sa itaas? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Sisilipin natin ang isang kwento ng modernong revelasyon at susubukang alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Okay, so umpisahan natin sa mismong panaginip. Kasi dito lahat nagsimula eh. Meron daw isang lalaki, ang pangalan niya Narciso Olalo, at nagkaroon siya ng isang, kakaibang pangitain. Ano kaya yung nakita niya? Tara, alamin natin. Okay, imagine nyo to ha. Ayon sa kwento, nakaupo lang daw siya sa isang sulok. Tahimik. Tapos sa paligid niya, puro mga lumat-lumang gamit. Mga lumang wire, mga lumang telepono, yung mga bagay na parang may sariling kwento, di ba? Diyan daw mismo nagsimula ang lahat. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay na talagang kumuha ng atensyon niya. Isang libro. Pero hindi basta-bastang libro. Makapal, sobrang luma. At yung title, halos burado na. Ano kayang laman nito, no? Tapos, bigla na lang may narinig siyang boses. Sobrang linaw, sobrang lakas daw. At ayon sa source, boses daw to ng Diyos Ama. Pinangalanan niya yung libro, Bioscience. Sandali, Bioscience? Parang ang kakaibang pangalan para sa salita ng Diyos, di ba? At hindi pa dyan natatapos, kasi may nakita pa si Olalo na 2 tali. Isa puti, isa itim. Tapos may lumapit daw na lalaki, kinuha pareho, pero ang binalik lang sa kanya, yung itim. Bakit kaya? Nasaan na yung puti? At bago pa man siya tuluyang magising, may huling sinabi yung lalaki. Simple lang pero nakakaintriga. Huwag kalimutan ang bayad. Ayan, dun nagtapos ang panaginip. Pero para sa atin, dito pa lang magsisimula ang paghihimay sa mga kahulugan. So, ayun na nga. Isang panaginip na punong-puno ng simbolo. Ang tanong, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Dito na papasok yung interesting part kasi si Olalo mismo may sarili siyang interpretasyon sa lahat ng nakita niya. Isa-isahin natin. So yung bioscience, di ba, akala natin siguro something holy, no? Well, dito tayo magugulat. Kasi para kay Olalo, ang bioscience daw ay ang pag-aaral sa kalikasan ng tao. Yung mga kahinaan natin, yung ugali, para gamitin ng organisadong relihiyon para makontrol ang mga tao. Kumbaga, scientific manipulation daw ito. Hindi totoong spiritual na katotohanan. Gawa-gawa lang daw ng tao. Okay, tingnan natin itong breakdown niya. Yung mga lumang wire at telepono, sabi niya yan daw yung mga negosyasyon ng tao para mabuo ang reliyon. Yung puting tali na hindi na binalik, yan daw yung katotohanan, itinatago, ipinagbabawal. At yung itim na tali na inabot sa kanya, yan na raw yung mga maling turo at obligasyon na pinapasan sa atin. At teka, yung bayad, naalala nyo pa? Para kay Olalo, napakalinaw niyan. Simbolo daw yan kung paano ginagawang negosyo ang pananampalataya. Yung mga donasyon na hinihingi, tapos may pangako na multiplied o dodoblehin pa yung balik. Para sa kanya, paraan yan para pagkitaan ng mga tao, hindi para palakasin ang pananampalataya. So okay, malinaw na yung mensahe. Pero sino ba talaga yung tao sa likod ng lahat ng to? Sino ba si Narciso Olalo? Kilalanin naman natin ngayon yung sinasabing mensahero. Siya po si Narciso Olalo, isang faith healer na taga-Pilipinas. Ang pangunahing gawain niya, ayon sa kanya, ay magpagaling ng mga may sakit. Gamit yung kapangyarihan daw ng pananampalataya. Pero hindi lang daw siya basta faith healer. May mas malalim pa siyang role. Sabi niya mismo, siya raw ang #1 instrument na pinili ng Diyos para iparating ang kanyang mga mensahe dito sa lupa. Yan ang claim niya. At dahil siya nga daw yung instrumento, binigyan din daw siya ng mga special powers, kumbaga para magampanan yung misyon niya. Ano-ano kaya tong mga kapangyarihan na to? Okay, ayon sa source, 3 raw yung gifts na natanggap niya. Una, of course, yung pagpapagaling sa may sakit. Pangalawa, yung tinatawag niyang power of mind, yung kakayahan daw na makita ang mga kasalanan ng isang tao. At pangatlo, kaya niya raw makita ang future, yung mga mangyayari pa lang. Pero sa lahat ng yan, may isang utos na pinakamahalaga sa lahat. Isang utos na di hamak na naging ibabaw. Bawal maningil. Ayon daw sa Diyos, yung serbisyo niya dapat absolutely free. Walang bayad kahit 1 sentimo. At dito ngayon, nagkakakonekta ang lahat, di ba? Itong utos na to,
Direktang kabaligtaran nung bayad na nabanggit sa panaginip niya. Ito raw yung malaking pagkakaiba ng misyon niya kumpara sa ibang relihiyon na sa tingin niya ginagawang negosyo lang ang pananampalataya. So nalaman na natin yung panaginip, yung ibig sabihin nito, at yung mission niya. Ano ngayon yung pinaka-core message? Sa huli, ano ba talaga yung gusto ng Diyos na gawin natin, ayon kay Ulalo? Lahat yon umiikot lang sa tatlong simpleng bagay na gusto raw ng Diyos na gawin natin. Number 1, magsisi sa lahat ng kasalanan. Number 2, i-renew ang ating buhay bilang Kristiyano. At number 3, at pinaka-importante, magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. Simple lang, di ba? Sa dulo ng lahat ng ito, yung kwento ni Narciso o Lalo, nag-iiwan sa atin ng isang malaking tanong. Pinapakita nito kung paano pwedeng gamitin yung mga lumang simbolo para maghatid ng isang modernong mensahe. At ito yung tanong na gusto kong iwan sa inyo. Sa panahon natin ngayon, paano natin masasabi kung ano ang tunay na mensahe galing sa Diyos at kung ano ang interpretasyon lang ng tao? Yan ang palaisipan na iniiwan sa atin ng kwentong ito.